Mike's point of view. Malaki ang aking mga hakbang pabalik ng mansyon. Nasa kalagitnaan pa lang ako ng hallway nang bigla akong sinalubong ni Draco at may balak pang kunin si Cassie mula sa mga bisig ko. Reyna Aguila, ¿qué te pasó? Reyna Aguila, anong nangyari sa inyo? Nagtatakang tanong ni Draco habang sinusundan ako. Kahit Spanish ang pananalita nito ay naiintindihan ko pa rin kung anong tinatanong niya. Alam kong nag-aalala lang siya kay Cassie, ngunit ayaw kong maudlot ang paggamot ko sa mga sugat niya. Nilingon ko si Draco at tinapunan ng matalim na tingin na nagpapahiwatig na huwag akong sundan. Mabuti naman at mabilis itong nakaintindi. Agad kong tinakbo ang hagdan paakyat at tumungo sa aking silid. Maingat kong pinahiga si Cassie sa kama at hinubad ang damit na suot niya. Kinuha ko ang face towel at niloblob iyon sa maligamgam na tubig na nasa mainit na palanggana. Pagkatapos ay agad kong piniga iyon bago ipuna sa buong katawan ni Cassie. Pinagmasdan ko ang kanyang katawan. May mga ilang parte sa kanyang tiyan na may mga galos at sugat. Mas malubha ang sugat niya sa kanyang dalawang binti dahil may mga bahagi pa ng balat niya na natanggal. Mabuti na lang at magaling si Cassie sa pagkikipaglaban. Kung nagkataon, baka naubos na ang pinagpiyastahan ng mga mababangis na hayop ang kanyang katawan. Pagkatapos kong punasan ng katawan ni Cassie, ay agad kong pinasuot sa kanya ang damit ko dahil wala siyang dalang damit kanina. Nilagyan ko na rin ng bindahe ang dalawang binti niya na may sugat after kong linisin gamit ang betadine. Nasabunot ko ang aking buhok nang makitang hindi pa rin nagkamalay si Cassie sa kabila ng isang oras na paghihintay ko na magising siya. Natataranta na kinuha ko ang cellphone at tinawagan ng kaibigan kong doktor. Saglit muna akong lumabas ng silid at tinawag ko si Troy. Boss, ipinatawag niyo daw po ako. Tanong agad ni Troy nang makalapit sa akin. Troy, bilisan mo. Sunduin mo muna si Dr. Nicolay sa bahay niya. Kailangan magamot ang sugat ng mga asawa ko. Natarantang utos ko kay Troy. Masusunod agad, boss. Agad na tumalima ito pagkatapos magpaalam sa akin. Bumalik na ako sa aking silid. Nang makita kong nagising na si Cassie, mabilis akong lumapit sa kanya. Cassie, kumusta na ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ko. Hindi siya sumagot, bagkus ay puno ng pagtataka ang kanyang mga mata na nakatingin lang sa akin. Lumapit ka. Mahinang utos niya sa akin habang pilit inaabot ang mukha ko. Bahagya naman akong yumuko para maabot niya ang aking mukha. Ganoon na lang ang pagkagulat ko nang bigla niyang tinanggal ang mask ko. Huli na para pigilan ko siya dahil nalaman na niya ang lihim ko. Bakit ba nakalimutan ko na ako pala si Demon King? Mike? Hindi makapaniwalang sambit niya sa pangalan ko. Babe, magpapaliwanag ako. Pakinggan mo muna ako, please. Natataranta na pakiusap ko. Nakita kong panay ang pag-iling ng ulo niya at baka sa kanyang mga mata na nasasaktan siya dahil sa ginawa ko sa kanya. Mike, kailan mo babalak na itago sa akin to? Kung hindi ko pa nakita na Kabalandra ang pangalan ko dyan sa dibdib mo, hindi ko pa malalaman na ikaw din pala si Demon King na hinahanap ko. Kung pinaalam mo sa akin ng mas maaga, edi sana nakapagplano tayo ng maayos. Babe, makinig ka. Sasabihin ko din naman sa iyo ang totoo eh. Naghahanap lang talaga ako ng tamang pagkakataon. Nahihirapang paliwanag ko. Subalit bakas ng pagkadismaya lang ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Umupo siya sa kama at halatang ayaw makinig sa mga paliwanag ko sa kanya. At kailan ang tamang pagkakataon ang sinasabi mo, Mike? Kung wala na ako? Kung may nangyari ng masama sa akin at sa lahat ng anak mo? Nakikita mo bang sitwasyon ko ngayon? Alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon, ha? Galit na wika ni Cassie habang umiiyak na pinagsusuntok ang aking dibdib. Hindi ako umilag sa mga suntok niya dahil alam kong nasa akin ang mali. Babe, patawarin mo ako. Kaya ako lang naman ginawa ito dahil ayokong madamay ka sa gulo na pinasok ko. Ayokong may mangyaring masama sa inyo ng anak ko kapag nalaman ng mga kalaban ko na kayo ang pamilya ko. Napapaiyak na paliwanag ko kay Cassie habang pilit na niyayakap siya upang huminahon. Huwag mo akong hawakan. Naiinis ako sa iyo. Akala ko sa lahat ng pinagdaanan natin, natuto ka na, Mike. Akala ko dahil nakita mo na ang sunog na katawan ko. Alam mo na lahat ng sakripisyo na ginawa ko. Ngunit akala ko lang pala lahat ng yun. Hindi mo ba naisip? Hindi mo ba nakikita? Tignan mo ako, Mike. Wala bang masamang nangyari sa akin dahil sa paglilihim mo? Wala ba? Nakikita mo bang nasa maayos na kalagayan ako ngayon? Sagutin mo ko. Ang nagpipigil na sigaw sa akin ni Cassie.
habang patuloy pa rin sa paghampas sa kahit saang parte ng katawan ko. Tuluyan na rin bumagsak ang mga luha ko na kanina ko pa pinipigilan. Nanatili akong tahimik at tinatanggap lamang ang lahat ng sinasabi niya dahil yun naman ang totoo. Agad akong umangat ng muka nang mapansin kong bumaba siya mula sa kama at pinipilit ang sarili na lumabas ng silid. Nasa kalagitnaan na siya ng paglalakad papunta sa pintuan, ngunit agad akong natauhan. "Babe, saan ka pupunta? Hindi pa dumarating ang doktor para gamutin ang sugat mo." Pagpipigil ko kay Cassie habang hinahawakan ng kamay niya. Mas lalo akong nag-alala nang maramdaman kong nag-aapoy sa lagnat ang kanyang katawan. "Babe, nilalagnat ka. Maawa ka naman please. Bumalik ka muna sa pagkakahiga." Pagsusumamo kong wika kay Cassie, ngunit pilit pa rin niyang tinatanggal ang kamay ko na nakahawak sa kanya. Alam kong nangihina na siya, ngunit nadadaig siya ng sobrang galit sa akin, kaya gusto niyang lumabas. Napapaiyak akong agad siyang niyakap sa likuran. "Bitawan mo ko!" Singhal niya sa akin habang pilit kumakalas mula sa pagkakayakap ko sa baywang niya. "Babe, please naman, patawarin mo na ako. Alam kong nagkamali ako, pero maniwala ka. Gusto ko lang na protektahan kayo ng mga anak natin. Babe, please." Umiyak ko ang paliwanag sa kanya. Alam kong lumingon siya at mapait akong tinignan. Nangihina at paika-ikang humarap siyang muli sa akin. Patuloy pa rin ang pagbagsak ng mga luha sa kanyang mga mata. "Sawa na ako sa paghingi mo ng tawad, Mike. Alam kong mahal mo kami ng mga anak mo, pero hindi sapat ang pagmamahal mo dahil kulang ka sa pagtitiwala sa akin. Sobrang mahal kita, Mike, para hindi ko kayang tanggapin ang buong pagkatao mo. Sana man lang maramdaman at makita ng dalawang mata mo na ilang beses na akong namatay para lang patunayan ang pagmamahal ko sa iyo. Sana naman pagkatiwalaan mo ko dahil asawa mo ko. Para sa akin, kaya kong tanggapin ang lahat-lahat sa iyo. Kahit pa na ikaw ang pinakamasamang tao sa mundo, Mike. Tanggap ko yun dahil mahal kita." Sabay talikod niya sa akin at paika-ikang nagpatuloy sa pagpunta sa pintuan. Parang sinaksak ng patalim ang puso ko sa bawat salitang binitawan ni Cassie. Nagpalagsahan na rin sa pagbagsak ang aking mga luha habang sinusundan ng tingin ng likuran niya. Hahayaan ko pa rin bang umalis ang babaeng nagmahal sa akin ng sobra? Bahala na kung magagalit siya sa akin. Mabilis ang aking mga hakbang na sinundan si Cassie, na ngayon nasa harap na ng pintuan. Agad ko siyang niyakap na mahigpit sa kanyang likuran at sinubsob ang mukha ko sa kanyang lieg. Gusto kong iparamdam sa kanya na kailangan ko siya. "Babe, please, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Inaamin kong hindi ako perpekto pagdating sa pagmamahal, pero maniwala ka. Mahal na mahal kita. Kayo ng mga anak natin. Huwag naman tayong ganito, babe. Hindi sinasabi ng pag-ibig ko na sapat na ang ginawa ko para patunayan ang pagmamahal ko sa iyo. Pero sana'y maintindihan mo rin na kaya ko lang naman nagawang maglihim sa iyo dahil natatakot ako na mangyari ang araw na to. Ang iwan mo ko sa oras na malaman mo ang totoo kong pagkatao. Masama akong tao, babe. Inaamin ko yun. Pero sinusubukan kong maging mabuting ama sa mga anak natin at maging mabuting asawa para sa iyo. Kailangan kita sa buhay ko, babe. Kailangan ko kayo ng mga anak natin." Humihikbi kong pakiusap kay Cassie habang nakasubsob pa rin ang mukha ko sa leeg niya. Subalit nanatili lang itong nakatayo sa harap ng pintuan. Hinayaan niya ang aking mga kamay na nakayakap sa kanyang maliit na baywang at sa pagkakataong ito ay hindi na siya nagpupamiglas pa. Alam kong nag-iisip siya at pilit iniintindi ang mga paliwanag ko sa kanya. Tahimik lang kami pareho na umiiyak at tanging tibok lang ng mga puso namin ang maririnig habang nanatili kaming nakatayo at niyakap siya sa likuran. Ilang sandali pa'y naramdaman kong biglang bumagsak ang kamay ni Cassie. Ganun na lang ang pagkataranta ko nang makitang nawala na pala siya ng malay. "Babe!" Agad na sigaw ko habang pinapang ko siya at maingat na pinahiga sa kama. Hindi ako mapakali sa loob ng aking silid habang minamasdan ng aking asawa na nag-aapoy sa lagnat. "Nasaan na ba si Troy?" Bigla akong napamura habang pabalik-balik sa labas ng pintuan sa pag-aabang kung nakarating na ba si Troy kasama si Doc Nicolay. Sa sobrang inip ko'y kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Troy. "Hello, Troy. Bakit ba ang bagal mo? Ano, matagal pa ba kayo?" Agad na singhal ko sa kanya
After niyang masagot ang tawag ko. Boss, kararating lang namin ni Dr. Nicolay. Papupuntahin ko na po siya dyan sa itaas. Agad kong pinatay ang tawag nang marinig ko mula kay Troy na paakyat na si Doc Nicolay. Di nagtagal ay nakita ko na si Doc Nicolay na mabilis sa mga hakbang habang paakyat ng hagdan. Agad ko siyang sinalubong at dinala sa silid ko kung saan nakahiga si Cassie. Doc, nagising na siya kanina, ngunit biglang nawalan ulit ng malay. Pagbibigay alam ko kay Doc Nicolay na makaupo na ito sa gilid ng kama ni Cassie. Mike, kumalma ka lang. Pwede bang umalis ka muna dyan sa tabi ni Cassie? Paano ko siya machecheck ng maayos kung nakaharang ka dyan? Pabirong wika sa akin ni Doc Nicolay nang mahalata niya na parang iiyak na ang boses ko. Napakamot ako sa batok nang marinig ko ang banat niya sa akin. Tumayo na lamang ako mula sa pagkakaupo at hinayaan siya na ma-check ang temperature at iba pang mga symptoms ng katawan ni Cassie. Kumusta na siya, Doc Nick? Nag-aalalang tanong ko dahil nakita kong saglit siyang natigilan matapos i-check ang heartbeat ni Cassie. Hindi normal ang heartbeat niya. Usually ang normal resting heart rate nating mga adults ay 60 to 100 beats per minute. In her condition, her heartbeat goes beyond 140 beats per minute, which is considered dangerous. May posibilidad na epekto rin ito ng high fever niya, but we still need her to undergo a 2D echo test para ma-monitor ang blood flow ng puso niya. Sa ngayon ay bibigyan ko na lang muna siya ng karampatang gamot para sa lagnat at pamamagaan ng kanyang sugat. Mas lalong nadagdagan ang aking kaba nang marinig ang sinabi niya. Pwede bang dito na gawin mismo ang 2D echo test na sinasabi mo, Doc? Ngayon din magpapadala ako dito ng 2D echocardiogram machine mula sa Cassie Hospital. Natatarantang wika ko sa doktor nang malaman ko ang kondisyon ng aking asawa. Magandang opsyon yung naisip mo para hindi na mapagod ang katawan ng pasyente sa biyahe. Ngunit kailangan mo ring mag-request ng cardiologist na siyang pwedeng mag-perform ng 2D echo test sa kanya. Sagot ni Doc Nicolay habang binibigyan ng karampatang gamot si Cassie sa pamamagitan ng IV drip na in-insert niya sa veins ng kamay nito kanina. Agad ko namang tinawagan ng Cassie Hospital pagkatapos marinig ang pagsang-ayon ni Doc Nicolay. Di nagtagal ay dumating na rin ang cardiologist na si Amy, kasama ang 2D echo machine na na-request ko mula sa Cassie Hospital. Kaagad na sinimula ng pagkabit ng mga aparato sa dibdib ni Cassie. Ilang sandali pa'y makikita na ang hugis ng puso ni Cassie mula sa screen monitor na nakakabit sa echocardiogram machine. Agad na nagkatinginan ng dalawang doktor nang makita sa screen monitor ang tibok ng puso ni Cassie. Hindi na ako nakatiis. Agad ko nang tinanong ang cardiologist na nagmamonitor sa heart rate niya. Kumusta, Doc Amy? Okay lang bang kalagayan ng asawa ko? May pagtataka na binalingan ako ni Doc Amy pagkatapos marinig ang tanong ko. Maaari ko po bang malaman kung nakaranas na ng heart surgery ang pasyente dati, sir? Meron lang po kasi akong nakita na scar tissue sa heart niya. Parang katulad ng kondisyon ng isa kong pasyente. Yes, mga more than 9 years ago na siguro. Bakit? Malala ba ang kondisyon ng asawa ko? Nag-aalalang tanong ko. Asawa? Ibig sabihin, siya si Cassie, ang tunay kong asawa. Agad na sagot ko sa kanya. Nakita ko kaagad ang hindi makapaniwala na reaksyon niya habang nakatitig sa sunog na katawan ni Cassie. Ha? Ano pong nangyari? Kaya pala mahigit 1 taon na rin siyang hindi nakapag-follow-up check-up sa klinik ko. Yun pala, may nangyaring masama sa kanya. Nagtataka na wika ni Doc Amy. Pwede bang ilihim na lang muna ito kay Lolo Albert? Hindi pa niya alam ang tunay na nangyari sa apo niya. Dagdag na pakiusap ko kay Doc Amy. Makakaasa po kayo, Sir Mike. Ngunit nais ko pong ipaalala sa inyo na tiyak magagalit si Chairman Albert kapag nalaman niyang nangyari sa apo niya. Lalo na ngayon na nasa panganib ang buhay ni Ma'am Cassie. Kaya pala magkatulad sila ng findings ng isang pasyente ko. Yun pala siya din ang pasyenteng sinasabi ko. Mangiyak-iyak niyang wika sa akin. Anong ibig mong sabihin na nanganganib ang buhay ni Cassie? At anong sabi mo? Naging pasyente mo na rin siya? Magkasunod kong tanong habang nakakunot ang noo na nakatingin kay Doc Amy. Nakita kong nagpakawala muna siya ng malalim na buntong hininga bago nagpatuloy sa pagsasalita. Actually, matagal nang alam ni Ma'am Cassie ang kondisyon ng puso niya. Nagsimula siya makaramdam ng mga sintomas ng pagkahilo, madaling mapagod at paninikip ng dibdib. Ilang buwan after niyang manganak sa quadruplets. Lihim siyang pumunta sa akin upang magpa-check up at doon ko nalaman na nagkaroon siya ng chronic heart failure.
Nagtagumpay kami dati na i-repair ang sugat ng puso niya mula sa pagkakasaksak ng patalim sa dibdib niya. Ngunit nagkaroon ito ng infection ilang taon makalipas ang nasabing operasyon. Nangyari ito dahil sa sobrang stress at pressure niya sa sarili. Karamihan sa mga taong nakaranas ng operasyon ay maaaring bumuti ang pakiramdam at mananatiling walang sintomas hanggang 10 taon o mahigit pa. Sa paglipas ng panahon gayon paman, kapag ang katawan ng tao ay laging stress at walang pahinga, posible na ang mga ibang arterya o maging ang mga bagong graft na ginamit sa bypass ay nagiging barado at nangangailangan ng isa pang surgery. At yon ang nangyari sa case ni Ma'am Cassie. Nakita kong huminto muna ito sandali, halatang hindi alam kung paano ipapaliwanag sa akin ang susunod na sasabihin. Nanatili lang akong tahimik habang nakikinig sa mga sinasabi niya. Ngunit parang sasabog na ang puso ko ngayon dahil sa sitwasyon ng aking asawa. Ngayon, nakita ko na medyo palala na ang kondisyon ng heart niya. Kung sana'y nakinig lang siya sa akin noon na ituloy ang operasyon ng heart niya. Ngunit lagi niyang sinasabi sa akin na saka na lang daw kapag nasiguro na niya ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Natatakot siya na baka hindi maging successful ang heart transplant surgery na gagawin sa kanya at hindi na niya makasama ng matagal ang mga anak niya, lalo na po kayo, Sir Mike. Natatakot siyang iwan kayo. Parang bigla akong tinamaan ng kidlat sa aking mga narinig mula kay Doc Amy. Kung kanina'y kaya ko pang pigilan ang paglabas ng aking mga luha, ngayon ay hindi ko na kayang pigilan ang pagpatak nito. Kung pwede lang sana maging manhid ang puso ko para hindi ko maramdaman ng sakit tulad ng nararamdaman ko ngayon ay gagawin ko. Pakiramdam ko ay bigla na naman akong pinarusahan ng tadhana at hindi ako nakapaghanda. Ilang porsyento ang success rate kapag tinuloy ang heart transplant? Umiiyak na tanong ko kay Doc Amy. Depende kung i-reject ng immune system niya ang heart donor. 99% ay magiging successful ito. Tila nabuhayan ako ng pag-asa dahil sa aking narinig mula kay Doc Amy. Ngunit agad itong napalis nang marinig kong magsalita si Cassie. Hindi ko itutuloy ang heart transplant surgery. Marami pa akong dapat tapusin habang malakas pa ako. Agad akong nakaramdam ng puot sa aking dibdib nang marinig ko ang sinabi niya. Hindi ko alam kung kailan siya nagising at nakikinig sa usapan namin. Babe, di ba mahal mo kami ng mga anak mo? Ituloy mo ang operasyon. Ako na ang bahala sa mga kalaban mo. Ang laban mo ay laban ko rin. Pangako, gagawin ko ang lahat para pagbayaran sila sa ginawa nila sa'yo at sa mga magulang mo. Umiiyak ako habang kinukumbinsi si Cassie na baguhin ang desisyon niya. Ngunit imbes na sagutin niya ako, binaling lang niya ang kanyang tingin kay Doc Amy. At wala sa plano niya ang kausapin ako. Naramdaman kong galit pa rin siya sa akin hanggang ngayon. Amy, ipadala mo na lang dito ang mga gamot na dati kong iniinom. Pwede niyo na akong iwan. Maraming salamat. Wika ni Cassie. Halata na gusto niyang mapag-isa. Mabubuhay kaya si Cassie?